Nako, duda naman ho itong si acting Davao City Mayor Baste Duterte kung meron po talagang makukulong at mapaparusahan dito po sa mga sinasabing sangkot sa di umano'y maanomalya, no, na flood control projects, mga kababayan. At ayon po kay Mayor Baste, mismo ang Pangulo ang nagsabi, nagbunyag, no? At siyempre kapag nagsalita ang Pangulo, sigurado merong mga ebidensya. Pero bakit wala agad na kinasuhan? Sana kinasuhan ka agad. Yun po ang binabanggit ho ni Mayor Baste. At baka naman sabi, palabas lang daw ho ito at moro-moro lang. Kasi kung talagang desidido raw po at seryoso ang Pangulo, dapat ay agad na maparusahan, kasuhan at na maipakulong yung mga involved dito po sa maanomalya di umano na flood control projects ng Marcos Jr. Administration. Kasi ang sinasabi ho ni Mayor Baste, nako, baka naman matabunan lang ho yan ng iba pang mga issue. Ito, panoorin po natin. Itong si acting Mayor Baste Duterte ng Davao City. Kasi bulin. Kasi kung kinasuhan niya na yan sana kung talagang ano yan, totoo yung mga sinasabi niya. Kinasuhan niya na yan. Diretso na yan. Bakit mo ba takutin mo, tapos i-negotiate mo. Di ba? So, wala yan. Knowing him, mga, man yan, sila lang yan, mga oligarko. I think he just want to, bring these people to the negotiating table para mahawakan niya. Yan naman yung ginagawa ng mga yan. Wala man yan, pero yung kasuhan niya talaga, wala. Malabo yan. Sila lang man yan. If I may add, Mayor, no, tama ka. Kasi when he was asked kung sino, if he has names, kung sino itong involved mayor, his response was that we are not accusing anyone of anything yet. However, it gives us an idea of what and how this has been conducted. Kaya nga, alam niya na para sinasabi niya, ina-admit niya kasi na may ebidensya siya. Di ba? May hawak siya. Ba't di mo na lang yan, kasuhan yung mga yan para matapos na. Pinapahaba pa natin ito para makita talaga ng tao kung totoo ba yan or again, baka... Yan po ang pahayag ni Mayor Baste Duterte at yun nga ho, nagbibigay ho ng mga pagdududa kung talaga bang totoo na ito hong si Pangulong Marcos Jr. ay talagang desidido, no? At na maipakulong yung mga opisyal at maging ang mga politiko. Ang matindi ho rito ay maging ang mga politiko ng nakusana sinasabing sangkot dito po sa maanomalyang flood control projects. So matindi ho ngayon kasi ngayon may bago na hong taguri, no? May binabanggit ito pong si Senator J.B. Ercito Estrada na talagang grabe ho, no? Ang sabi hindi raw mapipigilan, no, yung pagnanasang nakawin ang pondo na nakalaan para sa flood control projects na ito na naging sanay ng pagkamatay ng libo-libong tao dahil sa leptospirosis, di ba? Binahangin, tambak ko rito sa NKTI yung ating mga kababayan na tinamaan ng leptospirosis. Alam nyo ho, dito sa mga opisyal na nagnakaw ho ng pondo ng bayan dito po sa flood control project, meron na pong tawag sa kanila, sabi po ni Senator JB, leptospirosis. Ayun, hindi na po mapigil ang pagnanakaw. Talagang grabe ho mga kababayan, di po ba? At hindi po mapigilan yung pagnanakaw. Kasi ito, alam nyo ho, hindi lang ho ito contractor halo-halo na po yan at sama-sama na yan, DPWH at siyempre contractor at politiko yung nagsingit ho ng pondo dito po sa proyektong ito. Ito, pakinggan ho natin si Senator J.B. Ercito Estrada sa kanyang mga pahayag na may kinalaman dito po sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at sinasabi niya ay kleptopyrosis. Di ba? Pero di ba may mga tawag diyan, klepto yung talagang kating-katiho na magnakaw. Ayun, kleptospirosis. Ayun diba? Kleptomania, kung ano-ano klepto, di ba? Yung iba talagang hindi mapigilan ng sarili kahit na mayaman talagang gusto magnakaw. O dito ho, yan po ang bagong taguri dito po sa
sa ano no sa dito po sa ano no sa nakawan sa flood control. Panoorin po natin ito pong si Senator JB Ejercito Estrada. Well, dapat siguro talaga may managot dyan. First of all, may collusion yan. Kung pinakikinggan mo yung masasabi sa Senator Lacson, sometimes masakit talaga. But he says things as he sees it, no? Na may collusion yan. No? DPWH, siguro sa mga district office, minsan, kung sino man, dapat may managot talaga. Kung sakasakaling talaga mapapatunayan. Ang nakakabahala, may na-receive information, may mga ghost, no? Projects na flood control. Talagang sobra na yun. Di ba? May project na nga gagawin pang ghost, okay lang naman kumita. Talagang contractor, kailangan kumita. Pero gagawin pang ghost, wala na konsensya yun. Dapat yun talagang, dapat hindi talaga matolerate, no? Ano na yun? Sobra-sobra na, no? The height of corruption. Huwag naman i-ghost. Di ba? Okay naman kumita. Pero ibigay nyo, i-deliver what is due and what is prescribed and what is expected. Yan po ang payag ni Senator JB at talagang mga senador natulala po no at sa naglalakihang mga pondo na inilaan sa flood control project na pag ano no sabi na paghati-hatian ng mga kontraktor. Okay lang sana kung talagang maayos na kontraktor at talagang na-implement na mabuti. Pero masakla po rito may mga ano pati meron ding ghost project talagang yun po pinakagrabe ho. Pero bukod sa ghost project, dapat alamin din ho, sabi natin merong naipakitang proyekto. Pero gaano ho ba katibay yan? Substandard kasi sa base po sa pagkukwenta nga ni Mayor Magalong, ay grabe yung hatian Yung talagang kurakutan ho rito. Kung kanino yung parte rito, mula sa politiko, sa district engineer, sa lahat po, pati sa BAC, yung Vision Awards Committee, lahat to talagang grabe po yung hatian dito at kukunti na lang po natitira sa proyekto tapos kukuha pa yung contractor, siyempre. Paano yan? Alam nga naman hindi siya kikita. So, talagang napakaliit na lang, parang abot na lang sa 30% to ng halaga ng proyekto ang napupunta no, sa implementasyon ng project. So, wala po talaga, substandard o mahinang klase. Bagamat nandyan, nakikita, hindi naman talagang ghost project, pero mahinang klase, dapat tingnan din humabuti. At ang talagang pinaka dapat nagisahin din dito, yung mga taong nagbabantay dapat. Kasi ng quality, ng kalidad ng proyekto. Kasi alam nyo, may mga mobilization. Pag nanalo ka sa bidding, may mobilization na babayaran ka agad ng 15%. Tapos kapag after na 20% na nakompleto ang iyong project, bibigyan ka ulit ng alam ko 15% o 20% sa project mo, babayaran ka agad. Tapos pag nakompleto na, bibigyan na ng buo. So may mga step Pero bakit nakalusot? Nalusutan sila. Ibig sabihin may kasabwat, di ba? Yun lang ho mga kababayan at sa mga kababayan natin, kayo ho ba naniniwala ho kayo na may makukulong ho na politiko, opisyal ng DPWH at iba pang personalidad na sangkot dito po sa di umano yung anomalya na flood control project? Kayo, sige mag-comment ho kayo. Kasi alam niyo ho, dito yung sa Senado, hindi po sila pwede magpakulong magre-recommenda lang sila. At ang gagawin ho, investigasyon ng Senado, ng Blue Ribbon Committee ay in aid of legislation. Di po ba? Tapos pagkatapos yan mag-imbestiga, lalabas po ng committee report. So may mga rekomendasyon. Ito kasuhan. Pero nasa ehekutibo pa rin nasa kamay pa rin ng Malacanang kung itutuloy yung pagkakaso. At dito po sa mga sangkot, di umano sa anomalya. So yun lang po. At talagang aabangan ho natin mga kababayan kung saan nahantong ito. Pero yung binabanggit natin kanina, si Mayor Baste, duda. Hindi yan sinabing wala. Walang mapaparusahan. Sabi niya, duda ho siya kung meron mapaparusahan. Pero patunayan ng Pangulo na mali ang pagdududa ni Mayor Baste, may kasuhan siya at maparusahan na politiko, opisyal ng gobyerno at kontraktor na sangkot po dito sa di umano anomalya na flood control project sa ating bansa.
Maraming salamat mga kababayan. Oy, sa mga bago lang sa ating channel, i-subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Ito po ang ating channel. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.